Ang pagmahal naming Ama, sa pamamagitan ni Jesus, ipinahayag mo ang sarili bilang Diyos na sumasa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay nariyan nakasama namin sa Eucharistia, sa ibang mga sakramento sa Iglesia. Ang iyong Espiritu Santo ay ang ikalawang Emmanuel. Ibuhos mo ang iyong Espiritu upang buhayin, panibaguhin ang Iglesia sa kabanalan, na sa biyaya ng mas maraming bukasyon sa pagpapari at buhay religyosa at kabanalan ng pangkalahatan. Ibuhos ang iyong Espiritu sa mga dukha, mabigyan mo sila ng kagalingan, aliw at katatagan. Ipadala mo ang iyong Espiritu sa bawat isa sa amin upang isantabi namin ang daan ng masamang pita ng laman at maisabuhay ang isang malakas na buhay espiritual. Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang pangalan ni Jesus sa mga taong malapit sa aming puso at ang pagiging bukas palad na maibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo pa sa kanya. Dinadalangin namin ang bawat tao sa buong mundo nawa na maanyayahan na kilalanin at mahalin si Jesus, ang tagapagligtas at manunubos. Naway makilala nila ang kanya nag-uumapaw na pagmamahal. Nawa ang pag-ibig ding ito ang magpabago sa lipunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, panalangin mo kami. San Pablo Apostol, panalangin mo kami. San Juan Apostol na aming patron, panalangin mo kami. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Magandang gabi po, mga kapatid, sa inyong pong lahat. Kasama na naman po tayo sa ating program, and hope you accompany me 1 hour or more of talking about things of the faith, no? And tomorrow we celebrate the feast of Our Lady of Peña Francia, ang ina ng Bicolandia. Kaya lahat po ng misa bukas sa buong Bicol region will be in honor of Our Lady and Mother of Peña Francia. Ano po? Sana, especially ngayon, nasa panahon tayo na mahigpit, patuloy pa rin ang paghihirap ng ating bansa sa gitna ng mga problemang political, for example, in the area of governance and in the area of the health, mga kapatid. Kaya let us try to deepen, pagsikapan po natin, magpakita natin na talagang tunay tayong mga aki ni Maria, especially sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Napakahalaga. Siguro yun ang makaka-shorten if we want this COVID na para sa akin, it seems more like a pandemic and not really a pandemic, mga kapatid. Evil people are behind this. So, yung hinahanap sa atin ng ating mahal na ina, mga kapatid, which is to go back to Jesus, magbalik loob sa kanyang anak. That's the reason for being ni Maria. She exists because of her son. Siya'y nabubuhay at nilalang dahil lang at para sa Diyos. Walang ibang
Walang ibang dahilan, mga kapatid. The reason that she came here on earth is because she wanted to bring the Son of God into the world. So yun ang dahilan ng kanyang pagiging, sabi niya. Kaya palaging ginagawa ni Maria, ibalik tayo sa kanyang anak. Sana makinig po tayo, ano po. Kasi especially we're seeing more and more death. Mas maraming namamatay ngayong panahon na ito. Some people untimely. No? Sumasakit ang dibdib, nag-chest pain. Pero nag-aalangan pumunta sa hospital. Ilan ang mga ganyang kaso. Ano po? Yung, for example, yung mga kailangang mag-dialysis. Diba? Hindi sila makapasok agad. Ang dami mga pasyente na COVID. Kaya some people die an untimely death. Ano po? May nararamdaman, ay wag na lang. Kasi ma-testing pa, no? Katulad kanina, no? Nakasample ako kanina, mga kapatid, nung ano. As I have suspected, no? To do the antigen test for COVID. Hindi lang uncomfortable. Talaga medyo, ewan ko, siguro sa iba, matibay ang kanilang threshold of pain. Ano po? Susuhutan ka hanggang sa dulo eh. Then, iikutin to collect secretions there sa dulo. Kaya, importante, magbalik loob tayo, no? Palaging hinahanap, palaging mensahe ni Maria, magbalik loob tayo sa Panginoon. Ano po? And before I forget, isang kaibigan natin, napakabuting lalaki, napakabuting anak, professor, and psychologist and teacher, spiritual director, counselor, si Sir Baba Elmer Edgar Santo Domingo. He died this morning at around 6:50 a.m. surrounded by the sisters, because he is yung parang third order ng Oblate Sisters of the Immaculate Heart of Mary sa Fatima po, no? Tama yung sabi ng doktor, no? Wala na magagawa. So, sa halip na manatili pa sa ospital, dadagdagan lang ang hospital bill, iuwi na lang. Naiuwi yata siya Tuesday night sa Fatima. And he died this morning beside the mother. What a holy death, ano po? What a beautiful and a holy death nitong si Sir Baba Santo Domingo. So tayo rin, mga kapatid, especially itong ating topic sa gabing ito is about the barren fig tree. The barren fig tree. Yung puno ng igus na napakahalagang lesson, madiin na leksyon para sa ating lahat. Ano po? On the evening of Palm Sunday, Jesus returned to Bethany, but proceeded to Jerusalem on the next day. On his way, Saint Matthew relates that he was hungry.
Katulad natin, si Jesus, tunay na tao, ay nagugutom din, nakakaramdam ng gutom. Most probably, Jesus had fasted the whole day before, and therefore must have been greatly famished. Gutom na gutom. We know that Jesus frequently fasted, and the Holy Spirit, no doubt, especially mentions his hunger in this place to encourage those who imitate his example and suffer likewise. But it is the spiritual rather than the bodily hunger of our Lord that we should emulate. Spiritual hunger. Katulad nung siya'y nakabitin sa krus, mga kapatid, di ba? Sabi niya, ako'y nauuhaw. I thirst. One of the 7 last words. I thirst. Nauuhaw ako. Nauuhaw ako sa mga kaluluwa. Kaluluwa, mga kapatid. So sana tayo rin, by the grace of the Holy Spirit, sana tayo rin magkaroon tayo ng ganun. It's a sign that the Holy Spirit is in our soul and in our heart, is moving us, moving our hearts to look for souls, Kanina na may nabasa akong article on Our Lady of La Salette. Mga kapatid, it's a very important apparition. Try to read on Our Lady of La Salette, mga kapatid, because this is the apparition of Our Lady wherein she appeared to the two children, Maximine and Melanine. Basta yung dalawa. Medyo na sila, hindi sila bata, medyo dalaga na yata. At yung nakita nila is Our Lady seated, hands on his face, at humahagulhol. Mga kapatid, humahagulhol. No? Sana yun palaging nasa sa isip din natin. Ang ating mahal na ina, lalo na sa panahon siguro natin ngayon. Na humahagulhol, umiiyak dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Saint Mark wrote, Mark 11 verse 13, seeing in the distance of a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he might find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the time for figs. Yan. Ito napakahalaga nitong sinasabing ito ni Marcos, mga kapatid. Mark 11, about the barren fig tree. This barren fig tree offers a striking image of the Jewish nation, whose religion consisted only in outward forms and blind adherence to the letter of the law, without imbibing its spirit or living the virtues it prescribed. Yan. So ito'y patungkol sa bayan ng Israel, mga kapatid. Piniling bayan ng Diyos. Among all the nations throughout the world, ito ang pinili ng Panginoong Diyos, ang bayan ng Israel. Ngayon nga, at nakakalungkot, parang natuon na lamang sila doon sa mga panlabas na mga
anyo ng pagsamba. The rites. Hindi gusto sabihin that the rite is not good. Hindi yun ang pakahulugan nun. Mahalaga ang mga rito. Diba? Sapagkat it's part of offering worship to God. The rite, mga kapatid. Eh, ang problema, yun nga, nalayo sila dun sa espiritu ng Judaism. Pwede rin mangyari very, very much sa ating pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Ano po? Especially yan. Kanina, binigyan ko ng diin. Nagmisa ako ng kasal ng alas 10, then patay ng 1:30. So, yun po ang aking tinalakay. Ano po? Pagkarami-rami natin, ano po? 1 na baga tayo? 1.3 billion, I think, Catholics throughout the world. Yan. Ang problema, ang kulang na kulang sa pagtuturo, pagsasanay, paghuhubog. Kaya sana kayong lahat po na nakakapakinig sa akin, yan. Sana itong barren fig tree ay magpaalala sa atin na hinahanapan tayo ng ating Panginoong Diyos ng bunga. Bunga. We was looking for fruit. Bunga. Katulad natin. Ang bunga ng mga, especially if the faith, kung naiintindihan ang pananampalataya, no? If you try, that's why it's very important to try our best to understand the faith. Ano po? It's very important. Faith that seeks to understand. Alam natin, hindi naman natin maintindihan lahat, because karamihan sa mga tinuturo sa ating pananampalataya ay lampas, mga kapatid, sa hindi abot ng ating Pero up to a certain point, naiintindihan natin. Ano po? Fides querens. Alala ko yung sa St. Augustine yate. Fides querens intellectum. Faith that seeks understanding. Kaya nga itong mga katulad ngayon, napakagaling because of the social media, mga kapatid. Kahit sa Facebook, salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa ako kung makikita ko, pag nakikita mo, hindi naman madre, kundi dalaga, katolikong dalaga, o katolikong ginang, katolikong laiko na lalaki. No? They're not priests, they're not nuns, and yet, they make this blog. Diba? May mga channel sila, may mga vlog. Katulad kanina, no? Ang galing nung senior ko nga no? Kasi ginamit niya para maipaliwanag yung the rosary using Protestant authors. Napakagaling. Ano po? Isipin mo, ang galing naman ito. Hindi naman pari. Only a lay person. Because they know that as baptized bilang binyagan, ay tungkulin natin na unawain ang pananampalataya. Ano po? Tungkulin natin na unawain. At lalong inuunawa natin, lalong nagugustuhan natin. Diba? Manampalataya. Gusto mong magsimba. Iba kasi yung napipilitan ka lang. Kasi sabi ng nanay mo, sabi ng mama mo, sabi ng papa mo, sabi ng lola, kung hindi, papaluin ka.
O di kaya hindi ka bibigyan ng baon. Diba? Iba yung ganun eh. Napipilitan ka. Diba? Kinukulit ka ng misis mo, kinukulit ka ng mister mo. Iba yun kaysa dun sa gusto mong magsimba. Dahil alam mong kailangan mo ang magsamba. Diba? Iba yun eh. They're two different things. Gusto kong magsimba. Gusto kong magrosaryo. Diba? Hindi yung ma-rosary ako dahil kung hindi, pipingutin ang tenga ko ng aking lola. Parang katulad noong panahon, di ba? Pag hindi ka nag-rosary, na-late ka ng 6 p.m. rosary, paluluhurin ka sa munggo o mapapalo ka sa kamay o sa puwit. Di ba? Pero dahil doon, naitulak nila tayo doon sa, di ba? By the time we're in high school, may sarili na tayong isip, di ba? Kahit na parang nasasaktan tayo noon, no? Now, you realize, especially ngayon, mga malalaki na tayo, no? Marami sa atin, may asawa na, merong nagpari, merong hindi nag-asawa, di ba? Merong balo na. Thinking back, kung hindi dyan sa mga magulang natin na yan, ano po, they did everything they could. Kaya yung makikita mo yung mga matitinong mga magulang. Sapagkat yun ang pinakamahalagang maipamana sa mga anak. Ano po? Ang mahalaga, may naitanim ka. Wala tayong magagawa. Pag high school nila, pag college, they live the practice of the faith. Nawawala. Tinitigil nila. Pero bilang isang magulang, sinikap mo. Especially yung palagi pa ulit-ulit. Kasi tumatanda na ako. I realized that, ano po, as a priest, unless Catholics go regularly to confession, they will never appreciate the faith. Hindi ka lalalim, mga kapatid. Parang yung dagat. The more you pray, especially may prayer life ka na, and then, every month, di ba? Especially the married people. Ang nakakalungkot, ang daming kasalpari. But they have not appreciated the faith. They were just going through the motions. Nag-asawa na, nagkaanak na. Eh, wala pa rin. Kulang ng Espiritu Santo. Ano po? Kita mo, salamat sa Diyos, mga kasalpari. Pero how can marriage become real marriage? Diba? Yung sinasabing for better or for worse, in health and in sickness, for better or for worse, till death do us part. Hindi naman yung mangyayari. Especially yun. Because all of us are very proud people. All of us are very proud people. Anong gamot doon? Regular confession. Ano na mga mag-asawa? Ano po? Tumatagal, tumatabang. Ano po? Para din sa pagpapari, sa pagmamadre. The first 5 years were fantastic. But over 5 years, yan, nakikita mo. That's why you renew. Diba? And confession helps a lot. Because every time you go to confession, the Holy Spirit is poured upon you. Katulad kanina, sabi ko nga kanina, sa misa sa patay, no, that kakambal ng binyag ang confession and communion and prayer life. Mga kapatid, ang problema, napakarami mga binyagan. They do not have a regular prayer life.
talking to God. Katulad ng kinakausap mo ang misis mo or mister mo araw-araw, di ba? After a day's work, pag uwi mo sa gabi. No, parang ganun, di ba? Nakikipag-usap ka sa Panginoon. Nakikipag-usap ka sa iyong may bahay, sa iyong esposo. Di ba? Very important, communication. Communication. Communication with the Almighty. Kaya mga kapatid, I hope, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo. Lalo na ngayon, so many people are lost because of the pandemic. So many people are very sad, jobless, kulang-kulang ang pera, kulang-kulang ang pagkain. Some are tempted. Many have committed suicide. No? Especially the effect of the lockdown, mga kapatid. Kaya napakasama ng lockdown eh. Sama. At sa mga matatanda. Di ba? Yung mga matatanda. Kukulong mo sa bahay. Di ba? Retired na sila. Tapos na ang kanilang gawain sa buhay. And then you lock them down at home. Yung mga bata, ganun din. Napakasama talaga, mga kapatid, nitong pangyayaring ito ng pandemic, no? Ako, I was really caught by surprise. No, January, February. Kaya yung among natin sa Malacanang. He was a poor guy, no? Hanggang ngayon kung ano-ano ang pinagpapara atupag. Yan, mga senador. Di ba? He is becoming very insecure. No, he is already, I think, in a panic mode. Sa halip na atupagin yung napakalaking problema ng ating bansa. Sige pa rin ang kumakalat ang coronavirus, ang daming namamatay. Ayun. Yung pinagpapara atupag niya. Di ba? If you are a person of common sense, you just know that something is wrong with this guy. Mga kapatid, ano po? A person who is mature. Mature, di ba? Mas iniisip mo yung common good. Yung makakabuti. Makakabuti sa karamihan. Ayun. Yung mga barkada. Kaya bulok eh. Sa ating bansa, bulok. Corrupt, bulok. So it's good to ask ourselves also. You ask yourself, bulok ba ako? Bilang misis, bilang esposo, bilang binata, dalaga, bulok ba ako? Bilang pari, bulok ba ako? May kabulukan ba ako? No? If the faith is, that's why confession really is very, very important. Kaya ngayon, parang, ano bang sa isip ng maraming mga kapatid na pari ngayon? To reach out, hindi ba? To reach out to more souls because so many souls are lost. Hanggang ngayon, simba pa rin sa online. Di ba? Hanggang ngayon, online pa din. Nasanay na pwede na magsimba, di ba? Kaya nakakalungkot mga kapatid, parang ang sarap, ang sarap punuin ang simbahan. Katulad dito sa amin sa Labo, no? Isa, mga bata, ayun, nagbili ng ating mahal na obispo, 17 years pababa. I think that's 17. Wag na muna, no? Wag na muna sa bahay na lang, sa simbahan. People need the Eucharist. People need to eat. Kainin ninyo, sabi ng ating Panginoon. Kainin ninyo ito. How many priests are very particular now, especially on hearing confession, with the danger, no? With the danger that one could be infected by
by the coronavirus. Ano po? Kaya kanina, salamat sa Diyos, no? Antigen test. Wait 15 minutes, 10 minutes. Binalik yung resulta. Negative. Salamat sa Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, please take care of yourselves. Ano po? Ingatan ninyo ang inyong sarili. No? Even if you are vaccinated, you be careful because you can get sick and you can also die. Ano po? And for those who are not vaccinated, yan, your natural immunity, ano po, kulang, parang hindi nila tinatalakay yun mula last year. Samantalang many doctors who are also, dalawang klaseng uri ng doktor ngayon eh. Diba? Yung mga doktor na walang ibang sinabi kundi bakuna, bakuna, bakuna. The other group of doctors saying, strengthen your natural immunity. Strengthen your natural immunity. You have the ivermectin. Sabi nga ng isang doktor, di ba? Buong Pilipinas, uminom ng ivermectin. Matatapos yung yan. Plus the virgin coconut oil, mga kapatid. Ano po? Take zinc, take vitamin D, take vitamin C. Ano po? Yung isang, whenever he goes out, he applies coconut oil sa ilong niya. Try to do that also, mga kapatid. Ano po? Try to do that, ha? At para, patuloy pa rin tayo. Nag-iingat, pero it does not deter us from going out and serving our brothers and sisters, no? Napakarami mga kailangan ang tulong. Let's have one music, mga kapatid. There's no easy way. Pakinggan niyo ang lyrics nito, no? This is a cover by Philip Arabit, mga kapatid. Tingnan niyo sa YouTube, ano po, medyo matanda na siya, pero his voice is fantastic, mga kapatid. Nakakaboses niya po si James Ingram. I held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I tried to console her, she just do the best she could. But there are times the best is more than good. And no matter how you try to be kind, there's always still the part of you you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told her she'd be fine, though we both knew it was just a lie. I had to do it, 'cause I'd said anything to help me get through it. And then she reached out for my hand, and the simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart.
realized I never was her style. I wanted her to hurt me, and that's sweet like a friend. I wanted her to say to me someday I come crawling on my knees to ask her back again. But she acts like a lady till the end. Oh, what a lady. I thought that she ran out, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in a way, 'cause her silence told me everything she could not say. When it falls apart, well, there's just no easy way. There's just no easy way. And there's no easy way to break somebody's heart. Okay, mga kapatid. That's Philip Arabit, the cover of There's No Easy Way by James Ingram. The fig tree also is an image of weak and lukewarm Christians who neglect doing good works and content with mere prayers and outward practices. How easily we may also fall into this state. Ayan. So isa ito po sa prevailing and prevalent sickness of many Catholics. Ano po? Lukewarmness. Tandaan ninyo yung mga salitang yun. Ano po? Because that is from the devil. Lukewarmness. Tepidity. Mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, hindi ka malamig, hindi ka naman mainit. Ikaw ay maligamgam. Sa Revelation, mga kapatid. Chapter, I don't remember now. Chapter 3. You are neither hot nor cold. You are lukewarm. And I will soon vomit you out of my mouth. Isusuka kita. Huh? Yan, nakaka turn off sa Panginoong Diyos. Kapag tayo ganun, ano po. Kaya palaging, I always remind you to have that regular time for prayer. Kahit na yun, pakiramdam mo ay dry. 'Di ba? Wala kang ganang magdasal. Dryness, no? Aridity, sabi niya, arid. Tuyong-tuyo. Walang pumapasok sa isip mo. Hindi katulad ng dati. Must be that our Lord is making you pass through this stage to test your fidelity, mga kapatid. Ano po? So, whether we're ganado or we're not ganado in praying, if we truly love God, then we must pray. We must pray. Lahat, mga kapatid, no? Pari, madre, balo, esposo, esposa. Yan. Have time for prayer. Kahit man lang sa bahay, sa harap ng altar. At kung kayo ay nasa simbahan, yun ang the best, no? Mga kapatid, the best. Sa harap ng Blessed Sacrament. Sa harap ng Blessed Sacrament.
Our Lord is truly and really present in the Blessed Sacrament, hidden under the appearance of the bread. Yung tawag nung tatlong bata ng Fatima, the hidden Jesus. Tingnan ninyo yun, tatlong bata, no? Age 8, yung magpakita siguro sila, age 8, 9, and 10. Age 8, 9, and 10. Nung makita nila, especially yung simula, yung una, ang nakita nila, yung Angel of Portugal, na may dalang kalis sa isang kamay at malaking ostya sa kabilang kamay. Yan. Naintindihan nila. Ang Eucharistia, ang kabanal-banalang misa, at iniwan ng anghel na nakalutang sa hangin. At nakita nila na mayroong dugo galing doon sa malaking ostya, tumutulo at nahuhulog doon sa kalis. Ang ginawa ng angel, lumuhod at iniyukod ang kanyang ulo hanggang sa lupa. And dinasal yung prayer to the Holy Trinity, mga kapatid. Tayo ba katulad ng tatlong bata? The hidden Jesus. Ano po? Di katulad ng karami-rami mga Katoliko. Sa kasal, very ordinary baga. Kakahiya. Habang naghihintay ng pari, nakikita mo sa likod. Kahit saan siguro, katedral, kahit saan. Di ba? Instead of spending time in silence and prayer, dahil magmimisa na, di ba? Yun ang pinaka, the greatest event that can happen every day of our life. Ang kabanal-banal ng Eucharistia. Anong ginagawa ng mga kakasalin? Pagkaganda pa naman ng mga suot, mga nakabarong, mga naka-Amerikana, ng mga babae. Look at what they're doing at the back. Nagdadaral-dalan. Diba? Daldalan ng daldalan. Usap ng usap. Ayun, yun sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Lukewarm and weak Christians. Good works. Kaya importante yung good works, mga kapatid. Ano po? Yung good works. And he said to it, may no fruit grow on you henceforth, forever. And the fig tree withered at once. Diba? Hindi naman panahon ng pagbubunga ng fig tree. Kaya yun, paalala sa atin, dapat the whole year, it's a time for pagbubunga ng isang Kristiyano, mga kapatid. Diba? Sorry, excuse me. Importante. Ang bunga na hinahanap sa atin ng ating Panginoon, lalo na ngayon, the little help that we can give to someone. Katulad isang beses doon, nandun ako sa patio. Naghihintay ako ng mga kaluluwang nais tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Kasi may tumatawag sa akin. Father. Dalawang bata. Tapos meron silang dalang basket. May mga plants sa loob. Bakit yun? Akala ko, pagkain. Ang pala, they were selling plants. Bili na po kayo, Father. Kasi hindi pa kami kumakain. Sabi ng dalawang batang yun. Diba? Hindi pa po kami kumakain. Diba? Nakakaantig ng damdamin. Ilan ang ganyan ngayon?
Yung mga nalilipasan ng gutom, walang makain, mga kapatid. Ano po? When the disciples saw it, they were amazed. Taka sila, no? Saying, "How did the fig tree wither at once?" Matthew 21, verse 19 to 20. How much greater will be the sinner's astonishment? Sa atin yun, especially kung mamatay tayo ng bigla. Katulad ngayon, di ba? Ang dami-daming namamatay ng hindi handa. Ano po? Yung iba, hindi napupuntahan ng pari. No? Lalo na ngayon, dumadami ang cases ng COVID. No? O magdasal na lang, o pray a rosary. Pray these prayers. No? How many souls die without even receiving? Kaya nga, mahalaga mga kapatid, yung regular confession. Regular confession. So that anytime death comes, at least, naglilinis ka ng kasalanan mo. Naghuhugas ka ng kasalanan mo. Nagsisimba ka, nagdarasal ka araw-araw. Diba? Nagko-communion ka. Surprised by death, amidst his vain plans of future conversion. Yeah? How much greater will be the sinner's astonishment, surprised by death, amidst his vain plans of future conversion. Yung puro tsakana. Tomorrow. Tsakana. Niyayaya ka ng misis mo, ma-birthday ka, ma-anniversary kayo. Especially mga kapatid, no? I hope you remind your many friends. At least man lang doon sa mga araw na yon, birthday mo. Sana ma-birthday ka, prepare your soul. Di ba? Makapagkumpisal, makasimba, makatanggap ng Holy Communion, anniversary ng kasal. Di ba? Go to confession, go to Mass, and approach the priest, di ba? Father, pwede pong dasalan niyo kami uli nung blessing, nuptial blessing na tinanggap namin nung kami kasalin 1 year ago, 5 years ago, 25 years ago. Di ba? Katulad ng isang napakabuti nating mga kapatid, no? Kamamatay lang po niya. 2 weeks ago. Si Mr. Antonio Fuentebella. Saka si Lola Estelita Fuentebella. They had 64 years of happily married life. Isipin po ninyo yun. 64 long years of being together. Kaya yung mga anak, di ba? Iyak. Ang hirap minsan pag namatayan ka ng mahal mo sa buhay. Especially pag talagang alam mo man, pinaghirapan tayo ng katakot-takot ng ating mga magulang. Hindi ba? Pagkatapos, yayao sila. Napakahirap ng mamatayan din. Kaya yung mga namamatayan, ay importante pinagdarasal din, di ba? Those who are left behind, we must pray a lot for them also. This is very hard, di ba? Especially pag ang bait-bait ng mister mo, di ba? Ang bait-bait ng mister mo, katulad doon I remember one misis, no? Kwento niya sa akin isang beses, no? Na naghuhugas yung mister niya.
Lumapit siya sa likod, medyo niyayakap-yakap niya yung mister niya. Tapos sabi niya, sweetheart, yan. Dapat buhay pa. Sinasabihan na ninyo ng ganun, di ba? Sweetheart. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ikaw ang napangasawa ko. Napakapalad kong babae. No? Sabay yakap, no? Sabay sagot ng mister niya, no? OA ka naman. No? And trying to make light of that serious situation. Diba? Kaya mga kapatid, importante. Napakahalaga. To prepare our conversion always. Above all Christians, Catholics are the ones who need most conversion. Mga kapatid, tandaan po ninyo yan. Kasi mahirap, no? Yung mamamatay ka ng bigla. Yung palaging palalahanan po sana natin, mga kapatid natin, ng kahalagahan ng pagpapacheck up din, pagpapatingin sa doktor, no? Yearly, di ba? Regular physical check-up by your doctor. At least once a year, have a regular chest x-ray, blood chemistry, diba? Urinalysis. Napakahalaga, mga kapatid. ECG, electrocardiogram. Kahit wala kang nararamdaman. Nangyayari sa atin, namamatay. They just drop dead. At ang masaklap niyan, hindi naman nga practicing lukewarm Catholics. Weak and lukewarm Catholics. Basta ganon, makasimba. Wala pang conversion na nangyayari sa kanila. Hindi ka pa nga converted, mamamatay ka na. Depart from me. Matthew 25 verse 41. Yun, napakahirap mapakinggan, mga kapatid. sa ating Panginoon. No? At the moment, our soul leaves our bodies. Right then and there. Titindig ka sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Masaklap yung marinig mo ito, no? Depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels, and finds his regrets useless, and the time for bringing forth works of penance lost forever. Kaya lalo na ngayon, yung sabi ko na kanina, mga kapatid, let us not delay our conversion. Because the more we delay, the more you delay your conversion, you're coming back to God, ay lalo madidelay ang pagkawala nitong COVID na ito, na patuloy-tuloy, mga kapatid, ang pagkalat. Baka magbuburutuhan tayo next year, mga naka-face mask pa rin tayo, na may mga distansya pa rin. Sana, makabalik na yung, magkakatabi tayo sa misa, magkakatabi, nagyayakapan, greet each other with a sign of peace, di ba? Yung mga mag-asawa, they kiss each other. Yung mga anak, halik sa nanay, sa tatay. Sana makabalik na yon. Nakabalik yon. At babalik yon kung sinisikap natin na magsisi, especially for us Catholics, no? Conversion means going and making a good confession without concealing
mortal sins. Ano po, ha? Kaya paalalahanan po ninyo, mga kapatid natin, ano po? To go to confession. Yung mga anak po ninyo, nakakahiya, no? That's a formula for magulong buhay. Pero kung maitanim ninyo yan sa inyong mga anak, maitanim niyo sa inyong mga anak, the love for confession. Never mind na minsan, parang nagpapawis ang kamay, ninenervyos. Never mind that. Never mind that. Ang mahalaga, you love confession. At kahit na minsan, napapagsalitaan tayo ng ibang pari, napagsalitaan namin kayo ng hindi maganda, don't take that against the sacrament of reconciliation, mga kapatid. Kasalanan yun ng pari, kasalanan namin. Ano po? At sana unawain din ninyo na hindi naman mga perpekto ang mga pari. Kaya palagi kong pinangangaral. Pray a lot for the conversion of priests. Kasi baka minsan yun ang problema. We're not converted. Kaya ganun lang. Pabanjing-banjing, ano po. Samantalang yung kanina naikwento ko nga yung si Saint John Marie Vianney, naikwento ko sa Misa sa Patay, di ba? Misa sa Patay. No? Kung papaano siya doon sa kanyang baryo, sa Ars, di ba? May tinanong siyang bata Hindi niya alam ang daan. Kasi yung ebanghelyo ng sa Patay, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi niya alam yung daan papuntang Ars. Merong bata. Nunoy, Tutoy, alam mo ba ang daan patungo sa itong tinatawag na village? Ars? Alam mo ba? Ay, alam ko po. Sasamahan ko po kayo. Ang sagot ni Saint John Marie Vianney, no? Ituro mo sa akin ang daan patungo sa Ars at ituturo ko sa iyo ang daan patungo sa langit. Sa langit. Huh? I'm sure Saint John Marie Vianney brought so many souls to heaven. At yung lugar na yun, mga kapatid, lahat ng mga dumaan sa kanya, kahit kay Padre Pio, di ba? Mas later si Padre Pio, di ba? He died 1978 yata or 78, 70 something. Pareho sila. No? They spent long time hearing confession. 12 hours, 15 hours. Ayun lang There's no other way, mga kapatid. At tingnan ninyo yung dalawang paring yun. Ano po? Para palpalin. Sabi nila, si Saint John Marie Vianney, para palpalin. Hirap na hirap mag-aral. Ang hirap po mag-aral, especially matanda ka na. Like in my case, I studied for the priesthood at the age of 32. Mahirap. Hindi katulad nung 15 anyos ka. You study priesthood at the age of 30, 32, 35. You see it. Kaaral mo lang. Maya-maya, ano na yung inaral ko? Hindi mo na maalala. Samantalang nagpara-exert ka ng effort, unawain, memorizing. Maya-maya, after 2 hours, hindi mo na maalala yung pinag-aralan mo. Siguro yun ang nangyari din kay John Marie Vianney. Hindi siya nakapag-aral because of the French Revolution. But he was a man of prayer. He had great devotion to the Blessed Sacrament. Ay napakahalaga sa mga pari. Ano po? To have great devotion to the Blessed Sacrament. At kayo ring lahat, mga kapatid. Ngayon, nakakalungkot, no? Mahirap ang pumunta sa simbahan. At least kakapunta na po tayo sa simbahan. Magpasalamat ka every time you are seated in the church and before you,
Sa altar, you see the Blessed Sacrament. Give thanks to God, mga kapatid. Give thanks to God. Magpasalamat. Especially yun. Ano po? Salamat, Panginoon. Salamat sa banal na misa. Salamat sa Eucharistia. Salamat sa Blessed Sacrament. Salamat sa Holy Communion. Sana naramdaman na po ninyo yung nawala ang misa. Nawala ang pari. Nawala ang kumpisal. Sana naramdaman na po ninyo. Kung natuwa kayo. Kung natuwa kayo, ay matindi ang problema po ninyo, mga kapatid. Pero kung naramdaman, ang hirap pala ng walang misa. Napakahirap. Napakahirap pala na walang pari. Mga Santo Ulyo, gawa ng coronavirus. Ay, wala ho. Diba? Kaya mga kapatid, please help many people to realize their sins. Help them to see their sins. And ask them to go approach the priest, mga kapatid. Lumapit sa pari at yun, unburden. Yung gustong-gusto ng demonyo, itago mo ang iyong mga kasalanan. Sarilinin mo. Samantalang si Jesus, Espiritu Santo, ang hinahanap ay unburden. Ilabas mo, ibulalas mo. Kahit yung may problema, ang dami-dami may problema. Di ba? If you have a very good Catholic friend, lalaki, babae, di ba? Yung napakahalagang unburdening yourself. Katulad yan, si Sir Baba Santo Domingo. He is a psychologist. Di ba? Napakaraming mga tao pumupunta sa kanya, nagbubulalas ng mga problema. How many souls had he helped during his lifetime? Napakarami siguro, napakarami. Kanina, napakaganda, no? Namatay siya, napapalibutan ng mga madre at ang kanyang mahal na ina. During the last agony of one life, you and I will also have the same. Who knows when? We don't know. But for sure, kaya yung palaging dasal, grant me, Lord, a happy and a holy death. Yung last agony. Sabi ni sister, lumaki ang mata, the last hour or so, nahihirapan na, ando doon yung nanay, hawak-hawak ang kamay, ando doon yung mga madre, nagdadasal, until the last, diba? Lumaki ang mata, huminga ng malalim, ayan, and then, release. Huminga ng malalim, katulad ng aking mahal na ina, nag-ano pa yung mukha parang tawag sa Tagalog nun? The last breath, yung mukha And then pagkatapos, little by little release. Ayan. Nasabi ko tuloy, ando doon na si Mama. Andiyan yung dalawa kong kapatid na babae. Wala yung isa umuwi. Dapat hindi na umuwi. Sabi ko, uto na si Mama. Ayun na. She flew away. Kaya mga kapatid, be converted. Be converted. Napakahalaga. Sasalin natin. Thank you very much po for accompanying me in this time of ng ating Life is Beautiful. Next Saturday, we will have a replay, mga kapatid.
I won't be around next Saturday, mga kapatid. We'll have a replay of past video. Dasalin natin ang San Miguel o San Miguel Arcangel, pag-adya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanawa namin sa kasamaan at bitak ng Diablo. Nakumbaba namin dinadalangin o prinsipe ng langit, takapangyarihan ng Ama, nabigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint John Marie Vianney, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. Thank you very much po kay Ate Rose San Ramon at kay Sir Roy San Ramon, manager of Power Radio. Ano po. At sa inyo lahat ng mga nag-text, nag-greet, habang tayo nagra-radyos, maraming salamat po. I hope you share, mga kapatid. Ano po. Please help get more subscribers sa ating YouTube. Ano po, hanapin lang yung Life is Beautiful with Father Uy. Ano po. Marami na pong videos. You can listen, no? At leisure. And yung sabi natin, deepen in the faith, no? To understand the faith. Thank you po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bye-bye po and good night. Tomorrow, fiesta, the whole Bicol region of Our Lady of Peñafrancia. Thank you po.